so wonderful because we were created in God's image. Sige, let's pray. Lord, we offer to you this message, Panginoon. May you continue to speak to us, inspire us, and may we live this place filled with your unconditional love, Panginoon. Sa gabing ito, ikaw ang makita at ikaw ang madakila. Sa pangalan ni Jesus. Ayan, yun, kasi nakalaki ng pananampalataya yung ating kainin mamaya. Pananampalataya, kayo naman masyado ngayon. At yung mga praise and worship natin sa ating lahat. Ano po, true love ba ang hanap mo? Pagkita naman sa tayo mo, true love ba ang hanap mo? Ano, or love lang, walang true. O minsan true lang, walang love. Tingnan natin mga kapatid. 3 kinds of love according sa Greek. Sinabi na ni Ma'am kanina, maging sino ka man, iibigin kita maging sino ka man. There is no condition, there is no reason. Kahit sino ka, maging sino ka man, kahit itsura mo. Mahal kita. Wala akong sinabi, kahit napakaganda at napakagwapo mo, mahal kita. Kahit pag ganito ka, mahal kita. Bakit? Walang rason para ikaw ibig. And that's the agape love. Yan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional. Tayo, hindi tayo karapat dapat ibigin. Di ba? Hindi tayo karapat dapat sa paningin ng Diyos. Makasalanan tayo. We are not worthy. We are sinful. Yung tipong wala tayong panahon sa Panginoon, yung tipong lahat ng mga ginagawa natin hindi accordance sa kagustuhan ng Panginoon, but still, ang sabi ng Diyos, I love you in spite and despite of who you are. Kahit ganyan ka, mahal kita. At yun yung napakagandang pag-ibig na na-play natin. Yung tipong hindi mo titignan kung anong mangyayari sa kanya. I love you, hindi mo sabihin, I love you if magiging lawyer ka, I love you if magiging ganito ka, hindi. Maging sino ka man, ano man ang pagtutunguhan mo, kahit ganyan yung pag-uugali mo, I love you because, or I love you in spite and despite of who you are. So yun sana yung character natin. Can we love unconditionally? Pwede ba? Yung tipong mahal natin kahit gano'n? Pero tingnan natin ang deeper sense kung bakit. Hindi lang siya ito about erotic love, but this is agape love. So pag sa school, umiibig tayo, hindi lang yung mga kakulay natin, kawanis natin, kabarkada natin. Hindi lang yung mga tipong groupmate natin. Hindi lang yung tipong mayayaman yung mga iniibig natin kasi naglilibre sila. Application dun sa aspeto ng pag-aaral at aspeto ng community natin, iniibig natin sila kahit pa hindi natin sila katulad, kahit pa hindi natin sila kakulay, kahit pa hindi natin sila kauri, kahit pa hindi sila tanggap ng tao, kahit pa itinataboy sila ng marami, kahit pa ang tingin sa kanila as Christians, we need to love them unconditionally. Because in loving them, maaaring sila ay magbabago. Hindi magbabago sila sa natin sila iibigin, kundi ibigin natin sila para sila ay magbago. The author of love, ang sabi niya, bakit tayo umiibig? Bakit? Dahil tayo ay unang inibig ng Diyos sa atin. So merong na-develop yung love sa atin dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tingnan natin. True love is unconditional love. Love is a choice. Pag-sabi sa katabi yung choice. Ladies choice. Ano sa Tagalog ng choice? Pinili. Tingnan mo yung katabi mo kung pinili. Sorry. Pinili. Hindi pinili. Iniwan pa. Love is a choice. It's a decision. Ang agape love is a choice. Hindi lang siya about emotion. Hindi lang siya about, ay, grabe, ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda, naiinlove ako. More than that. It's a choice, it's a decision. Pag sinabi mong iibigin kita, iibigin talaga kita. Bakit ang Panginoon ganun? When God decided to love us, no matter what, makasalanan man tayo, tumalikod man tayo sa Kanya, anuman yung gawin natin, ang sabi ng Panginoon, iibigin at iibigin, at ito yung gusto kong gawin. Pipiliin at pipiliin at pipiliin kita kasi iniibig kita.
Di ba? Love is a choice. God loves us and God chooses to love us. Pinili ng Diyos yun, hindi natin sinabi, Lord, mabait po ako, ibigin mo naman ako. Lord, nagsisimba naman ako, ibigin mo naman ako. Lord, ganito naman yung ginagawa ko, ibigin mo naman ako. Hindi. Ang Diyos ang unang nag-initiate ng pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, inibig ka na ni Lord noon pa. Kahit di na. Sabi na nila, di ba? Kahit ini-small ka na lang, iniibig ka naman ni Lord. Love is a choice. Yung hindi multiple choice ng pag-ibig, para sabi mo, ang dami, multiple choice. Mamimili ako sa kanila, hindi. Ang pag sinabi kong choice is a decision. Gusto ko siyang ibigin at anuman ang magtatagpuan ko or anuman yung anong tawag dito? Makikita ko sa kanya in the near future, iibigin ko pa rin siya. Hindi ko siya iiwan kasi pinili kong ibigin siya. Second, love is a commitment. Sabi sa pagdating mo, commitment. Itapik mo, commitment. Wala ka yan, tama. Sino walang commitment? Commitment. You are willing to invest. You are willing to sacrifice. Sabi mo, sacrifice. And you are loyal and faithful. You are willing to wait. Ang pag-ibig, pag sinabi natin pag-ibig, hindi lang siya commitment into two. Yung tipong, kailangan ko na mag-engage into relationship kasi mag-commit na ako. Ang pag-ibig ko pwede rin, ang commitment ko hanggang makatapos ako ng college. Hindi ako titingin sa kung sino man, sa Diyos lang. And that's his commitment. Hindi lang basta mag-commit ka dun sa, kung mo sa opposite sex natin, ano po, kundi ang pagkakaroon ng commitment is even within ourselves. I need to commit to love first myself. Love God first before others. Yung tipo ganun, ang commitment is you are willing to invest and you are willing to sacrifice. Kahit kilit ka na, kahit gusto mo na, pero dahil committed ka that you want to pursue first your dreams. You want to pursue first God. Ang sasabihin mo, Lord, I am willing to wait. Yung iba natin, di ba? Model si Ma'am Joy ng waiting. Si Joan Joy. Si Elizabeth. Di ba? Yung tipong, yung mga kabataan yung nagkakadara pa, uy, ang tagal ko ng single, mga 2 weeks na. Wala namang umiibig sa akin, wala namang nanliligaw sa akin. Ako na yung gagawa ng first move. Kasi may mga babae gano'n. Mga lalaki din, di ba? Sino yun naman si Ma'am Joy, saka si Ma'am Elizabeth, kayo naman? Pastor Mary. O, si Pastor Mary. Si Pastor Mary. Bakit? Ha? Dahil committed sila hindi sa lalaki, kundi sa Panginoon at sa gusto nilang gawin sa kanilang buhay nila. At tayo bilang mga kabataan, hindi lang puro kilig ang pag-ibig. Isipin natin, yung feelings ba natin, yung emotion ba natin, is galing sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing hindi bawal mag-boyfriend at mag-girlfriend, pero tignan mo kung yung boyfriend at girlfriend mo nakasya sa commitment mo sa Panginoon, then you need to revisit your relationship. Bata pa kayo. Ako, nag-asawa ko, parang, never mind. Then 29 na ako na. So, dito sa Coastal Town, maraming concerts, maraming issues. Minsan na parang ang mga bata, ganito. So, bilang Kristiyano ng mga kabataan, we need to first reassess. Yung commitment ba natin is nakakomit na tayo or mas yung commitment natin sa Panginoon. You are willing to wait doon sa time ng Panginoon. And may you convert the season of waiting into the season of worshiping God first. Kung wala pang naniligaw sa'yo, sabihin mo, Lord, ikaw muna. Kaya nag-dinatake with Jesus eh. Kasi hindi mo titignan yung commitment mo sa ibang tao kundi sa Panginoon lamang. Sa Kanya tayo makikipag-DM, hindi sa katabi lang natin. Kay Lord tayo makikipag-Kanya. And love is eternal. Hindi lang siya basta, ay, I love you. Yung tipong, kahit maging sino man, tapos nung biglang nagkahiwalay ng konti, meron ng iba. Commitment is eternal. Third, love is a commandment. Ang sabi niya is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. We love because God commanded us to love. Sabi mo sa katabi mo, commandment. Hindi niya lang sabihin, uy, pagka, hindi mo naman tayo. Uy, pagka meron kang free time, ibigay mo lang sa akin. Hindi, sabi niya is
Love the Lord. Greatest commandment. Love the Lord. There is a command. Kapag may command, ibig sabihin, may pwersa, may utos, at ang pag-ibig natin dapat is sumusunod. Or kailangan natin sumunod sa pag-ibig. Bakit? That is a commandment. Even loving our neighbor. Yung unconditional love natin, maging sino man yung neighbor natin, we need to love them. Kasi ito yung commandment ng Diyos sa atin. At kung mayroong commandment, ibig sabihin, mayroong obedience. At kung mayroong obedience, at the end of the day, mayroong reward na naghihintay sa atin. Kailangan natin sumunod. Kung hindi tayo sumunod sa commandment na yun, ibig sabihin, anong nangyayari? Pag may batas. Halimbawa, bawal tumawid dito. Mamamatay kami mo. Di ba pag mayroong commandment, mayroong utos, mayroong warning, at hindi mo sinunod, mayroong kaakibat na pagsahan. At kung sinunod mo, ibig sabihin may kaakibat na reward. Love is a commandment and we need to love. This is more than just, pinuulit ko, erotic love. It's about God's love and filial love. How important and how deep is agape love? Sabi ni Pablo, huwag na natin basahin, makakapagsalita man ako ng napakaraming salita, inchik, tsong Korean, or kahit salita ng anghel, kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Walang kabuluhan ng buhay ko. Bakit? Sinasabi niya, sabi natin kanina, is God is love. And if we have love, we have God. And if we have God, we have love. At kung tayo ay walang pag-ibig, ibig sabihin, walang Diyos sa atin, walang silbi ang buhay natin. Kahit gaano tayo katayan, kahit gaano tayo kasikat, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo karaming pera, kung wala tayong pag-ibig at walang Diyos sa atin, we are nothing. But second na, try hard, copy. Iba yun? Kahit pa ibigay ko ang lahat para sa mga tao, kung wala akong pag-ibig, walang silbi dahil ang pag-ibig ay Diyos. Unconditional love is forever. Naniniwala kayo may forever? Tingnan mo yung katabi mo kung forever. Forever na ganyan na yung ugali. Forever na ganyan na yung itsura. Forever na ganyan na siya kabait. Unconditional love is forever. May forever na naghihintay. Forever na umaasa. Ang hirap nun. Unconditional love is forever. Sa Panginoon, may forever, may pag-asa, may tunay na ngalinga, at may tunay na pag-aaruga. Sa Kanya lamang matatagpuan ang true love. If you want to experience tunay na pag-ibig, unahin mo ang Panginoon. There was a time nung gusto ko nang mag-settle. Gano'n naman. Marami rin akong, sa mga kabataan ngayon, karukuhan na labas. But the time na gusto ko nang mag-settle sa buhay ko, sabi ko, Lord, I want to invest my time to you. Gusto ko munang gabihin yung pag-ibig sa'yo. Gusto muna kitang maranasan. At yung first na naranasan ko yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin is when I was 50 years old. Yung tipong niyakap ako ng Panginoon, sinabi niya, anak, totoong makasalanan ka. Totoong hindi ka worthy. But I love you in spite and despite of who you are. During that time, nag-start yung passion ko na sabi ko, Lord, iba yung nararamdaman ko pag nasa loob ako ng church. And that's the love na na-feel ko. Na hindi ko na-feel sa kahit anumang pera, kahit anumang karangian, anumang meron sa akin, kundi doon lamang nararamdaman ko pag sa loob lang ng church. Nag-evolve yun hanggang sa graduate ako ng college, at nag-serve ako dito sa Divilacan UMC, itong church, mga kabataan na. At alam niyo ba, dahil ako ay in love kay Lord, yung girlfriend ko during that time, relate ako. Sakit. Hindi naman. I mean, walang cellphone noon na maayos, hindi tulad ngayon na may wifi, may video call, pero noon parang wala. Kasi, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, nandito kami sa church. Hapon ng weekdays, nandito kami sa church. Yung tipong excited every Friday, excited every Sunday. Bakit? Nandun yung pag-ibig ko, nandun yung true love ko kay Lord, kay Jesus lamang, at sa Kanya walang naramdaman.
Alam, sabi ko, Lord, ito yung feeling na gusto kong maranasan. Nagpastor ako. Tuloy. Tinawag ako ng Panginoon at ibinalik ako dito. At ang kaya na gusto ko na mag-asawa, Lord, sabi ko, sa iyo ang buhay ko, ikaw na itong bahala. Nung nag-decide akong magpastor, ang dami kong pangarap. Ang dami kong gustong gawin. Gusto kong magkaroon ng sariling sasakyan, gusto kong magkaroon ng sariling bahay, gusto kong maging tanyan, gusto kong maging sikat. Pero parang nawala lahat nung nagpastor ako. Hindi ko nararamdaman si Lord gumagawa ng paraan. Yung mga pangarap mo noon, yung mga gusto mo noon, hindi mo man makita, pero dahil inibig mo ako, darating ang panahon, ibibigay ko sa iyo yung desires ng iyong mga gusto. Bakit? Inuna mo. Sa buhay natin mga kapatid, mga kabataan, is we are walking sa maraming pagsubok sa buhay. Maraming bumabagabag sa atin. Maraming maaaring yung tipong nagcha-challenge sa faith natin. But mind you, may this dinner date with Jesus is an space, a venue for us. Magkaroon talaga ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon. Yung tipong masasabi natin, Lord, naramdaman kita, nakadate kita ngayon, at yung lahat na naramdaman ko sa iyo is the love that I am looking for years and years and years ago. Ito yung gusto kong maramdaman sa iyo, Lord. Na hindi ko makikita at hindi ko mararamdaman sa iba, kundi sa iyo naman. If you want to experience true love, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. If you want to experience true love, sabihin mo, Lord, I love you. If you want to experience true love, unahin mo si God. And the rest will follow. Let's pray. Lord, this evening, we want to experience you. We want to encounter you. Maraming mga tao, maraming mga bagay, pagkakataon, na hinahanap namin yung totoong pag-ibig. Hinahanap namin sa aming kapwa, hinahanap namin sa honor, hinahanap namin sa approval ng iba, hinahanap namin sa community na aming ginagalawan, hinahanap namin sa aming mga kaibigan, but we end up broken. But we end up frustrated. Lord, dahil hindi ka namin pinapaalala sa buhay namin. And we're very sorry. With this evening, Lord God, a day with you, be an evening for us to feel that unconditional love. Na kahit kami ay makasalanan, na kahit hindi kami karapat-dapat, na kahit kami ay walang panahon sa iyo, na kahit kami, Panginoon, ay maraming pagkukulang sa iyo at gumagawa, Panginoon, na hindi ka nais-nais sa iyo. Nandiyan ka pa rin na willing na umibig sa amin, yumayakap sa amin. At sana yun yung maramdaman ng bawat sa amin, Lord, at this evening, na sana, O Diyos, may that love, unconditional love na ipinagkatiwala at ipinaramdam mo sa amin, is the love na babago sa buhay namin. The love na magbibigay ng tapang sa amin upang sumunod sa iyong kagustuhan. Love na magtuturo